Hi everyone! Welcome to the Empath Art Guys. Another love reading, timeless, and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Sa ibang mga part naman ay hindi. Okay, and since today is full moon, okay, so this is the very powerful day to manifest anything. Love, money, career, health. Yan. So bago kayo mag-manifest, mag-meditate muna kayo. Okay, do the meditation, the breathing, like inhale, exhale, hanggang maging kalmado ang inyong isipan. Okay, gawin nyo yan sa isang quiet place at quiet time. Then, kapag kakalmado na, okay, na-release na yung mga negative thoughts and feelings, at okay na, mag-visualize na kayo and do your manifestations. Ano yung gusto ninyong mangyari, anong gusto ninyong makamit. And dapat i-feel ninyo, no, ano yung feeling na yon habang nangyayari na kung ano yung minamanifest ninyo. Now, for example, you manifest that your person is coming back to you. I-visualize mo, diba, nandiyan na siya, bumabalik na sa'yo, humingi na ng tawad, nagmamakaawa na, kinukonta ka na. So, ano yung pakiramdam mo? Lalong-lalo na, tanggalin yung mga hatred, tanggalin yung mga negative, okay? So, do the manifestations, gawin nyo yan today, and until 2 days pa after the full moon. Very effective po yan. Okay, this after na manifestations mo, go on, magpaka-busy ka ulit, or wag mo nang isipin, wag ka maghihintay ng any result. Hayaan mo mag-flow ang energy sa universe at makarating yun sa person mo. Okay? So, punta na po tayo dito sa reading. Ano na naman kayong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid. Spirit guides, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig. Spirit guides, send me messages. Eight of Cups. No, ito. Yung mga iniwan ng kanilang mga person, maaaring lumipat, no, magkaroon ng ibang person, third party, whatever. Pag sa mga LDR naman, bigla na lang naging no contact, bigla na ghosting, yan. So, nilisan, iniwanan, lumayo ang person nila. Strength. Kailangan mo talaga magpakatatag kasi kapag nangyari sa iyo yun, sobrang sakit sa kalooban, di ba? Lalong-lalo na yung mga iba na hindi naman talaga nila alam kung bakit bigla na lang nawala ang person nila without any explanation, without any words, di ba? Then meron ditong ito, Five of Swords. Maybe kasi naging toxic ng relationship ninyo, hindi na naging one way. Hindi na naging two-way pala. One way na lang siya. Ikaw na lang yung nagmamahal at ikaw rin yung nagdurusa dun sa relasyon na yun. Diba? Parang wala na. Very toxic na. Ito yung ginawa mo. Minsan kasi hindi mo na kailangan ng closure. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang marinig sa taong yun. Once na iniwan ka niya, hindi na siya nagparamdam. Lalo na kapag matagal na panahon na, minsan kasi kailangan ko lang kasi makausap siya para magkaroon na ng closure, ganyan, ganito. Minsan hindi na kailangan yun kasi yun na nga, yung mga panahon na nga na lumayo na siya at ayaw niyang makipag-usap sa iyo. Lalo na yung mga iba talagang masyadong, di ba, umiiwas na. Sapat na dahilan na yun para talagang totally
mag-move forward ka na sa buhay mo. Huwag ka manatili na nakastuck ka lang dyan sa sitwasyon na yan because of that person, because you are just wasting your time, lalo na kung yung person na yon doesn't deserves your love. Okay? Marami dyan. At merong isang tao talaga na para sa'yo, isang taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kaya ito yung dapat mong gawin. You have to take your risk of moving forward with your life. Okay, magsimula kang muli, huwag kang matakot na kahit ano pa man yung mga kakaharapin mo, 'di ba? Na wala na at hindi mo nakasama yung taong 'yon. You have to take the risk of letting go. Kasi kapag yung taong 'yon, pagdating ng panahon at nais bumalik sa'yo, babalik at babalik yan. At ang maganda doon, pag dumating yung time na yun, ikaw na itong stronger person. And you also become a better person. Diyan, masasabi natin na ito yung taong sinayang mo. Ako yung taong sinayang mo. Kaya ngayon, manghinayang ka na lang. 'Di ba? Lalo na kung merong bagong taong dumating sa buhay mo na someone na totoong may pagmamahal sa'yo. Yung someone na totoong merong pagmamalasakit at pag-aaruga sa'yo. Ayan no, si King of Cups. Ito yung taong tunay na mapagmahal. At maganda ang yung magiging kapalaran. You are destined to be together. Kaya nandito si Two of Cups. Diba? So, ganun lang yun. Minsan, syempre, okay, masakit. Diba? Di na lang niya ako kinausap. Bigla na lang lumayo. Wala man na explanation kung bakit. Para ayusin pa namin ng ganun. Kailangan ko ng closure. Kailangan ko lang talaga siya makausap. Ikaw yung message na message, di naman sumasagot or bilila ka na sa lahat. Kung ganun, stop na. Huwag mo nang hayaan na maging kaawa-awa pa yung sarili mo. You have to respect yourself and you just let go. Yung meron tayong principle of let them be. Let go. I-offer mo na kay God lahat ng pain mo. I-offer mo na kay God lahat yang nandyan sa nararamdaman mong sakit. Pati yung mga puot na yan, pakawalan mo na yan, i-offer mo na kay God. Kasi kapag in-offer mo kay God yan, it will transform. No, yung mga pain and hatred na yan, it will transform into something beautiful, which is for you to become a better person. No, magiging strong yung faith kay God, and it will lead you to this one, to the right person in your life, na magiging maganda ang yung kapalaran at siya yung tunay na makakasama mo. Maybe ito na yung masasabi nating pang matagalan, pang forever. Maniwala kayo, meron pa rin forever sa panahon na to. Diba? You just have to let go na lang and to let them be. Dahil palagi niyong isipin that you deserve someone better. Okay? Napaka-clear po ng message dito, no? Napaka-clear yung ipinaparating sa atin. May taong nang iwan sa'yo, magpakatatag ka lang, be strong, kasi yung ganung mga toxic person,
Hindi mo kailangan yan. Kailangan tulungan mo yung sarili mo na magsimula muli because there will be someone na tunay na mapagmahal o sabihin nating true love ang darating sa'yo. Napaka-clear ng message. Ngayon sasabihin nila, nagmamanifest nga ako na bumalik sa akin yung person ko eh. Pwede naman, di ba? Lalo na kung sa tingin mo yung person mo na yun ay karapat-dapat panabigyan ng pagkakataon o patawarin or talagang, syempre, mahal mo eh. Gusto mong bumalik sa'yo. Pero habang ginagawa mo yun, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kaya nga sinasabi natin, 3 S, self-love, self-care, and self-respect. Yun muna yung unahin mo. Kaysa yung araw-araw mong iyakan yung taong nang iwan sa'yo. Okay? Lumabas dito, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. O yan, baka nga ito, baka kaya iniwan ka or etong taong to lumayo kasi regarding finances. Pwedeng ganun, di ba? Yung factor niyan. True love. This is the romance of a lifetime. Ito yun. Ito siya yan, True love. Ito yan, Okay, so maniwala pa rin kayo sa true love. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.